Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Melody, 44 na taong gulang, bunso sa 6 na magkakapatid. Narito na po ako nakatira ngayon sa Pangasinan dahil taga rito ang naging asawa ng aking anak. At kasalukuyan ko silang sinasamahan. Nangyari po ang kwentong aking ibabahagi noong taong 2015 sa Binangonan, Rizal. Noong nagsama kami ng bago kong kinakasama o boyfriend, ay nakatira kami sa bahay ng kuya ko sa Pasig. Kalaunan ay nagdesisyon kaming lumipat sa Binangonan. Medyo pamilyar naman ako sa lugar na iyon kasi dati rin ako doon tumira. Noong una naming lipat doon ay hindi ko nagustuhan ang sitwasyon ng bahay. Kaya sinabi ko na maghanap kami uli ng malilipatan at may nakita naman kami sa hindi kalayuan sa una naming inupahan. Ang nakakapagtaka lang, Sir Carl, dahil malaki ang bahay at up and down, pero 1.5 lang ang parenta. Maliban sa malaki, maaliwalas din ang bahay na iyon at maluwag. Sinabi ko iyon sa anak ko. Sabi niya naman na okay raw iyon. Sige raw, kunin na namin agad. Kaya iyon na nga ang nangyari. Lumipat kami roon. Isang araw, nagpapatugtog ng music ang partner kong si Joel sa kanyang amplifier. Bigla iyong huminto at ayaw nang tumugtog muli. Kung ano-ano nang ginawa ni Joel, tinapik-tapik, pinatay tapos inon uli, pero ayaw na talagang tumugtog. Kaya inutusan niya ang anak kong babae na puntahan ang kakilala naming manggagawa ng appliances. Sa unahan lang, nag-home service kasi iyon, kaya ipinasundo na lang. Noong makabalik ang anak ko ay sinabi raw noong manggagawa na kami na lang ang magdala ng amplifier sa kanya dahil ayaw niyang pumunta sa amin. Nagalit naman ang asawa ko dahil bakit naman ayaw. Dati nga noong naroon pa kami sa una naming nilipatan na mas malayo sa bahay niya ay pumupunta siya kapag sinasabihang may ipapagawa. Ngayon tuloy na mas malapit na ang bahay namin sa bahay niya ay ayaw niya na tuloy pumunta. Kinahapunan ay ang asawa ko na mismo ang nagsundo at nadala niya naman sa bahay ang mag-aayos. Habang inaayos noon ang amplifier, ay sinabi noon sa asawa ko na bakit raw doon pa kami lumipat sa bahaging iyon ng lugar. Marami namang ibang barangay na may maayos na paupahan. Sabi naman ng asawa ko na bakit pa maghahanap ng iba. Napakaganda ng nilipatan namin. Maliban sa mura ang parenta, malaki at up and down pa ang bahay. Mahina siyang nagsalita. Habang maaga pare, umalis na kayo rito bago pa mahuli ang lahat. Naguguluhan kami ng asawa ko sa mga sinasabi ng taong iyon. Tinanong naman siya ng asawa ko kung ano ang tinutukoy niyang panganib na maaaring meron sa bahay na iyon. Pero ayaw niyang sabihin. Tumahimik na nga iyon at parang nagmamadali sa paggawa ng amplifier. Noong matapos ay agad na rin siyang binayaran ng asawa ko at inihatid sa may pintuan. Bago pa iyon tuluyang umalis ay nagpalingalinga muna sa paligid. Saka sinabing, "Pare, maniwala ka sa sinasabi ko. Kailangan nyo nang makaalis dito agad para na rin sa inyong kaligtasan." Wika pa noon sabay umalis na. Naiwan naman kami ni Joel na may pagtataka sa mukha. Wala talaga kaming clue kung anong meron sa lugar na iyon. Patuloy ang aming paninirahan sa lugar na iyon. May napansin lang kaming kakaiba sa mga kapitbahay namin. Lahat sila ay may mga sibat na nakahanda sa kanilang pamamahay, samantala kami ay wala. Lumipas pa ang ilang linggo o nasa halos 2 buwan na kami roon. Naging ka-close ko na rin kaunti ang may-ari noong inuupahan naming bahay
Parang nanay ko na nga siya kung ituring dahil madalas ko siyang makausap at makipagkwentuhan sa mga karanasan sa buhay. Nakalimutan ko palang mabanggit, Sir Carl, na ang asawa ko ay nagtatrabaho bilang gwardiya sa Cubao. Noong sumapit ang bayaran ng renta, ay nakapagbayad naman ako. Pero kulang ang pera ko na pambayad sa tubig. Kaya kinausap ko si inay o iyong may-ari ng paupahan at sinabing sa susunod na linggo ko na ibibigay ang para sa tubig. Sa sahod na rin naman ang asawa ko. Kulang na kasi ang pera na hawak ko. Pumayag naman siya. Kaya naisip ko na wala na akong problema. Isang araw noon, Sir Carl, noong lumabas ako ng bahay, ay sinalubong ako ng isang kapitbahay at sinabing may nakita raw siyang isang napakalaking aso sa harapan ng pintuan ng bahay namin. Sabi ko naman na paanong magkakaroon ng napakalaking aso, wala naman kaming alaga at wala ring aso sa compound noong may-ari. Ang sagot lang sa akin ng kapitbahay, "Ay, basta, hindi ko alam. Kung ako sa inyo, umalis na kayo sa bahay na yan habang hindi pa huli ang lahat." Nagtataka ako, Sir Carl, kung bakit lahat na lang ng taong makausap ko, maging ang mga kapitbahay, ay sinasabing umalis na kami roon. Wala naman akong makitang hindi maganda sa bahay na iyon. Hindi ko lang iyon pinansin, Sir Carl, kasi nga tahimik naman ang paninirahan namin doon. Lumipas pa ang ilang araw. Doon ko na unti-unting napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Isang hapon noon, Sir Carl, ay lumabas ako ng bahay para bumili ng rekado sa tindahan para sa lulutuin kong ulam. Pagkadaan ko sa pintuan ng bahay ng may-ari, ay sinabihan ako na dapat raw ay mabayaran ko na agad ang para sa tubig. Sabi ko naman na di ba may usapan kami na sa susunod na linggo na. Ilang araw na lang naman iyon, sa sahod na ang asawa ko. At bakit biglang nagbago ang desisyon niya? Samantala maayos ang usapan namin. Sumagot naman siya na hindi na raw siya makapaghintay. Doon na ako muling nangatwiran at nagkasagutan na nga kami. Sinabi niya sa akin na baka raw anong mangyari sa amin kung hindi ako magbabayad sa mismong araw na iyon. Tinalikuran ko na siya dahil mukhang hindi na rin naman uubra pa ang aking mga paliwanag. Kinagabihan noon ay tinawagan ko ang asawa ko. Sinabi ko sa kanya na nag-away kami ng may-ari ng bahay dahil pilit akong sinisingil noong para sa tubig. Kahit may usapan na kami na sa susunod na linggo ako magbabayad. Sabi naman ng asawa ko, paano yan? Wala rin akong pera rito. Sa makalawa pa ang sahod ko. Ganito kasi yan, Sir Carl. Lingguhan ang uwi ng asawa ko sa bahay namin. Ang tanging kasama ko lang ay ang isa kong anak na babae at 2 pamangkin ng asawa ko na nasa edad 5 at 7 taong gulang. Pareho iyong mga lalaki at magkapatid. Mami na nga ang tawag ng mga iyon sa akin. Sabi nila noong makauwi ako, "Mami, humanda raw tayo dahil susugurin daw tayo mamayang gabi." Wika pa noong isa. Sabi ko naman, "Bakit naman tayo susugurin dito? Trespassing na yun." Sagot ko pa sa kanila para lang hindi matakot. Noong papatulog na kami ay bigla namang nag-brown out. Naroon lang kami noon, Sir Carl, sa ibaba. Hindi namin tinutulugan ang itaas ng bahay dahil maliban sa mainit doon, marami pang niknik na nangangagat. Sabi ko sa mga bata na magkandila na lang muna kami kasi sobrang dilim kung matutulog kami ng walang ilaw. Bigla kong naaninagan sa may kusina na may babaeng nakatayo roon. Balik karugtong lang kasi ng sala na aming tulugan ang kusina. Iyon bang diretsong pahaba lang? Nagtataka ako kung sino ang babaeng naaninagan ko roon. Noong makapagsindi ng kandila ay nawala na ang nakita kong babae sa kusina. Kaya naisip kong
Baka namalikmata lang ako, kaya ipinagkibit balikat ko na lang din. Magkakasama kaming natulog ng mga bata doon sa sala. Ayaw rin naman kasi nilang humiwalay sa akin. Nakatulog na nga ako noon, Sir Carl, nang ako ay magising at ang mga bata dahil sa ingay ng mga pag-alulong ng mga aso. Dahil sa nakakatakot na tunog ng mga alulong, ay nahirapan na rin kami makatulog uli. Nang makarinig kami ng mga pagkakaingay sa itaas ng bahay, huli na nang nalaman ko na hindi lang pala ang matandang may-ari noong bahay ang aswang, kundi ang buong pamilya nila. Dahil sa takot namin ay nagsisigawan na kami at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero ang nakakapagtaka lang, dahil 11:00 lang naman noon ng gabi at tila wala nang nakakarinig sa mga sigaw namin. Tinawagan ko rin ang cellphone ng asawa ko, pero parang may kakaibang nangyayari rin sa cellphone dahil umuugong lang iyon at wala akong marinig sa kabilang linya. Ilang saglit pa ay biglang bumalik ang kuryente. Natuwa kami dahil lumiwanag na. Akala namin ay mawawala na ang mga aswang na gumagambala sa amin, pero mali ako. Nagpatuloy pa rin ang kakaibang mga tunog sa itaas. Kaya nagdesisyon akong umalis na sa compound at baka sakaling may makita kaming tao sa labas at matulungan kami. Pinaghanda ko kaagad ang mga bata at nagtakbuhan na kami papalabas ng compound na iyon. Habang tumatakbo ay naririnig pa rin namin na merong sumusunod, pero hindi kami nagpapatinag. Patuloy lang kami sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa Barangay Panto. Doon pa rin iyon sa Binangonan, Rizal. Doon kami mismo nakarating sa may simbahan. Humingi ako ng tulong sa isang ginang na nagtitinda ng pritong manok. Ikinuwento ko lahat sa kanya. Ang sabi niya sa akin na huwag raw muna kaming uuwi sa bahay at baka mapaano pa kami. Habang naroon kami, Sir Carl, nakatambay sa may malapit sa nagtitinda ng pritong manok, ay doon ko naalalang puntahan ang kakilala kong tanod na si Mang Joe. Medyo may edad na po siya na baka humigit kumulang ay 50 na ang edad. Nagpunta na nga kami ng mga bata sa barangay hall kung saan naka-duty si Mang Joe. Hindi ko siya agad nakita, kaya nakisuyo ako sa isang tanod na tawagin si Mang Joe. Ilang saglit pa ay dumating naman siya. Nagulat siya nang makita kami. Ano daw ang nangyari sa amin? Bakit gabing-gabi na ay nasa labas pa kami at kasama ko pa ang mga bata? Ikinuwento ko naman sa kanya ang dinanas namin. Sabi ko, inaaswang kami ng may-ari ng bahay dahil lang sa hindi ko nabayaran ang tubig. Sabi niya naman na napakasama ng kaserang iyon, kung iyon lang ang dahilan para gawan niya na kami agad ng masama. Sa mga pagkakataong iyon pala, Sir Carl, ay hindi pa kumbinsido si Mang Joe na totoo ang mga aswang. Parang pinapakalma niya lang ako, kaya hindi niya kinukontra ang paliwanag ko na inaaswang kami. Sinabi niyang ihahatid niya na kami sa bahay. Pumayag naman ako dahil at least may kasama na kaming lalaki. Noong makarating kami sa bahay, akala ko ay matitigil na ang panggagambala sa amin dahil may kasama na kaming tanod. Pero hindi pa rin pala. Patuloy pa sa pag-iingay ang mga aswang sa itaas at maririnig talaga ang tunog ng mga tiktik na nagpapalipat-lipat sa pagtalon sa mga bubong na parang iniikutan kami sa itaas. Napasabi na lang si Mang Joe nang, "Totoo pala talaga ang mga aswang." Tapos nakatulala na lang siya na nakatingin sa may itaas. Inalog-alog ko naman siya at tinanong kung ano ang gagawin namin. Sabi niya na magsipasok na muna kami sa loob ng bahay at magdasal. Sinamahan naman kami noon ni Mang Joe. Habang nagdarasal kami ay saglit na natahimik ang kapaligiran. Pero pagkalipas ng kalahating oras lang siguro, ay muli na namang magkakaingay ang bubungan
na masasabayan ng pag-alulong ng mga aso. Kinaumagahan ay tinawagan ko ang asawa ko at pinapauwi ko na kaagad. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Noong una ay ayaw niya pang maniwala. Pero ipinakausap ko sa kanya si Mang Joe at doon pa lang siya nakumbinsi na umuwi agad. Noong makauwi na ang asawa ko ay umuwi na rin si Mang Joe. Sinabi ko sa asawa ko na umalis na kami roon dahil mga aswang pala ang buong pamilya ng may-ari ng nirerentahan naming bahay. Pero hindi pa rin siya kumbinsido. Ipinagkibit balikat niya lang iyon at parang ayaw talaga maniwala. Kinagabihan ay tinanong ko ang asawa ko kung bakit hindi siya pumasok sa trabaho. Sabi niya naman na wag lang daw akong maingay. Kunyari hindi pa siya dumarating. Wala rin namang nakakita sa kanya noong dumating siya dahil masyado pa noong maaga. Tulog pa ang mga kapitbahay, pati na ang buong pamilya ng kasera. Marami kasi sila roon. Mga anak, manugang at mga apo. Malaking pamilya talaga. Kinagabihan noon, nakatulog na kami ng asawa ko pati na ng mga bata. Nang bigla kaming magising dahil sa malalakas na kalabugan at hampas sa dingding. Sabay-sabay ring nag-alulungan ang mga aso. Tapos ang mga dahon naman sa puno ng mangga sa tapat ng bahay namin ay animoy hinahampas dahil nagkakaingay rin. Sumilip sa bintana ang asawa ko at nakita niya raw na tila may payong na bumulusok tapos doon bumagsak sa puno ng mangga. Dahil sa bilog na bilog noon ng buwan, kaya malinaw niyang nakikita ang mga imahe sa labas. Nanlaki ang mga mata ng asawa ko at tila nakaramdam ng takot. Agad niyang sinigurong maayos ang pagkakatrangka ng mga bintana, pati na ng pintuan. Inihanda niya rin iyong itak na katana, asin at bawang, para kung sakali raw napasukin kami, ay nakahanda kaming lumaban. Nagpatuloy pa ang ingay sa labas ng bahay, sa bubungan at sa mga dingding, pero sa awa ng Diyos ay hindi naman kami pinaso. Kinabukasan, kinausap ng asawa ko ang may-ari ng bahay. Nagbayad siya noong bill namin sa tubig at sinabi na rin na aalis na kami sa paupahan nila. Hindi naman iyon nagtanong pa kung bakit. Noong umagang iyon din ay agad na kaming nagligpit at umalis. Bumalik kami sa kuya ko doon sa Pasig. Ikinuwento ko sa kuya ko ang nangyari sa amin, kaya kami biglang napasugod sa bahay nila. Nanatili muna kami roon ng ilang araw habang naghahanap pa ng mauupahang bahay. Ang maipapayo ko lang po, Sir Carl, sa mga taong wala pang sariling bahay at naghahanap ng mauupahan ay alamin muna ang background ng bahay o ng may-ari at huwag din basta-bastang maakit sa murang paupa. Minsan kasi aakalain niyong tsamba na ang pagkakadiskubre niyo sa murang paupahan na iyon, pero peligro lang pala ang napasukan niyo. Palagi rin pong magdasal sa Panginoong Diyos at hingiin ang kanyang proteksyon. Hanggang dito na lang po ang kwentong aking maibabahagi, Sir Carl. Naway magustuhan ng iyong mga tagapakinig at kapulutan ng aral. May isa pa po akong kwento pero sa susunod ko na lang ipapadala. Tungkol din iyon sa mga pangyayari noong makabalik na kami sa Pasig. Akala ko nga ay wala na kaming mararanasang kababalaghan, pero mali na naman ako. Kayo na po ang bahalang magbigay ng title para sa kwento kong ito. More power po sa inyong channel and God bless. Lubos na gumagalang, Melody ng Pangasinan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.